Good morning! Magandang panahon ngayon dito sa Kagawa. Kaya naman naisip kong magbike para libutin itong lugar. Nang hiram nga lang ako ng bike sa kuya ni Kevin. At dahil nga iisa lang tong bike, ako na lang yung lumabas ngayon. Maliit lang naman dito sa kanila. Kaya for sure hindi naman ako maliligaw. Alas 10 nga pala ng umaga ngayon. At kahit ganitong oras na, wala pa ring tao dito sa labas. Una ko ang gagawin ay maghahanap ako ng kakainan. Sabi ni kuya ay meron nga daw lumang kainan dun sa may bandang dulo. Kaya't yun yung pupuntahan ko ngayon. Katulad din ng kinainan namin kahapon. Soba din daw yung binibenta nila. Kung mapapansin ninyo, bulubundukin talaga dito. At nabanggit ko na nga din na walang convenience store dito. Napakaliit na nga lang nitong lugar at kakaunti na lang yung populasyon. Kaya naman yung mangilan-ngilan na establishments dito, yung iba ay nagsara pa. Nakarating na nga pala ko sa sinasabi nilang kainan dito sa Akamatsu Shokudo. Habang papunta ko doon, napansin ko tong malaking abandonadong bahay. Sayang dahil ang ganda pa naman ng location. Papasok na nga ako ngayon dito sa Akamatsu. Maaga pa naman to sa lunchtime pero sakto na rin dahil nagugutom na ako. Pagpasok ko nga dito, walang tao. Tanging yung mga may-ari lang nitong restaurant. Pagkakita ko nga nung loob, na-excite ako. Dahil sobrang old school na nito. Ganitong tipo talaga ng mga restaurant na gusto kong makainan. Kapag ganito talaga, alam mong authentic. Pinili ko nga pumesto dito sa may tatami area. Dahil na rin sa nakita ko tong bintana, may maganda akong view ng ilog. Ako, mabuti na lang talaga at ako pa lang yung tao ngayon. Nakita ko meron din sila ditong oden. Kaya't kumuha muna ako ng kakainin ko habang hinihintay yung order kong soba. Nandito pa rin yung typical na laman ng oden. Kumuha ko ng itlog tsaka konyak. Total ako lang naman yung kakain, konti lang kinuha ko. Meron din sila ditong chirashi sushi. Ibig sabihin nun ay scattered sushi. Kung hindi pa kayo nakakatikim nito, manamis-namis yung lasa ng kanin. At bawat ingredients ay nagko-complement talaga sa isa't isa. Meron din silang bentang mga drinks tulad ng mga beer, mga juice at soft drinks. Kumuha ko ng maliit na Fanta Orange. Dito naman yung kabilang dining area nila. Pangmaramihan naman to. Mag-asawa nga pala yung may-ari. At itong si tatay ngayong tagaluto. Excited na nga ako matikman yung soba nila. Malapit na nga rin tong maluto. Gumawa na rin ako ng tsaa. Tignan nyo, kahit paggawa ng tsaa dito, self-service din. Kaya sila may mga electric water boiler. Masarap nga tong kinalabasan ng tsaa kasi ikaw mismo yung magbubrew. Buti na lang at naka-on tong TV. Dahil kung hindi, sobrang tahimik dito. And finally, sinerve na rin sa akin itong mga order ko. Yung chirashi sushi. At saka itong soba. Sinimulan ko na nga kaagad tikman. Amoy pa nga lang ay mukha ng masarap. Actually, bibihira lang talaga akong kumain ng soba. Pero nung nandito kami sa Kagawa, unti-unti ko nga na-appreciate. Sabi nila, mas healthy daw ang soba noodles. Gawa kasi ito sa buckwheat flour. Unlike sa ramen naman, gawa naman siya sa traditional na harina. Ang daming laman nitong soba ko. Siksik talaga siya sa toppings. Yung noodles pa nga lang niya ay talagang malasa. In-order ko nga lang pala tong maliit nilang bowl. Pero bakit kaya ganun? Ang laki pa rin. Itong chirashi sushi naman nila, sobrang sarap. Napakadami din niyang laman. To think na napakamura lang nito. Higit na malayong mas mura talaga kapag dito sa probinsya. Imagine, dito sa lugar nila, parang 2 o 3 lang yung restaurant. Wala ka ng ibang choice kundi yun lang. Wala ring ibang pasyalan. Tapos yung mismong syudad, napakalayo mula dito. Yung biyahe ng bus, 2 beses lang din kada araw. Kayanin mo kaya kung dito ka magtrabaho? Pero maraming OFW yung Pilipino yung napupunta sa ganitong lugar, sa mga probinsya ng Japan. Anyway, tinapos ko na nga lang tong pagkain ko. At pagkatapos kong magbayad, nagpaalam na nga ako at lumabas na. Ngayon, may lakas na naman ako para maglibot-libot. Sumakay na nga kaagad ako ng bike at dadaan sana ako dun sa rutang nakita ko kanina kung saan may abandonadong bahay. Kaya lang paglampas nun ay may sign na bawal dumaan, so hindi na ako nakatuloy. Heto nga pala tinitignan ko kaninang bahay. Abandonado na nga talaga. At maski nandun sa taas ng bundok, parang wala na nga ring nakatira. Kung iisipin, sayang yung mga bahay, no? Samantalang sa atin sa Pinas, hanggat pwede pang tirhan ay titirhan talaga. Heto pang isang abandonadong bahay na naman. May ruta nga akong nakita. Bala ko sanang diretsuhin, kaya lang medyo nag-alangan ako. Kaya't nag-iba na lang ako ng daan. May naalala kong sinabi ni kuya na daan na marami daw puno ng cherry blossoms at maganda nga daw tumambay dun. Syempre hindi season ng sakura ngayon kaya walang mga bulaklak. So dun ako papunta ngayon. Susubukan kong hanapin yung sinasabi niya. Alam nyo ba, kukunti na lang daw yung population dito at karamihan ay matatanda na nga. Dito sa Shionoe, 10 years ago ay may 3,000 pang nakatira. Ngayon siguro ay sobrang kukunti na lang. Kaya siguro ang daming bahay na wala nang nakatira. At hindi lang dito sa lugar ng Kagawa maraming ganito. Actually, marami pang probinsya dito sa Japan
Japan ang iniiwan na nga ng mga tao dahil mas pinipili nilang mamuhay sa syudad. Andun daw kasi yung trabaho. Tapos yung iba doon nag-aaral. Basta para sa kanila, nasa syudad daw yung maayos na pamumuhay. Heto na naman nga at may nadaanan naman akong abandonadong bahay. Ang lalaki pa naman. Isa pang reason kung bakit wala nang nakatira sa mga bahay na ganito. Halimbawa, may mga namamatay, tapos mga walang tagapagmana, kaya naiiwan na lang na ganun yung mga bahay. Yun din yung reason kung bakit may mga bahay dito sa Japan na binibenta ng sobrang mura. Pero alam nyo, kahit ganun na walang mga nakatira, walang nang aalipusta sa mga bahay na yun. Walang pumapasok, walang nagtetrespass, o gumagawa ng vandalism. Siya nga pala, narating ko na tong sinasabi ni Kuya na lugar. Ang daming ang puno ng mga cherry blossoms. Sobrang ganda nito kapag namulaklak na. Hanggang dito na nga lang pala. At may ginagawa na naman banda doon. Kaya dito na muna ako magpapahinga. May mga bench dito na pwedeng tambayan. May baon nga rin pala akong inumin tsaka tinapay. Alam nyo naman, gustong gusto ko talagang gawin to. Favorite ko nga magmuni-muni. Yung magpunta sa mga tahimik na lugar. Tapos ako lang mag-isa. Namiss ko tuloy yung buhay ko sa Kanagawan noon. Nung doon pa lang ako nagtatrabaho. Madalas ako nagpupunta kung saan-saan. Tapos kapag may nahanap akong tahimik na lugar, doon na ako magpapalipas ng oras. Mga panahon hindi pa ako nagva-vlog noon. At gusto ko lang talaga makapag-relax. Sa likod nga pala nito ay may museum. Pag weekends nga ay pinupuntahan daw to. May parang maliit na ilog din dito sa tabi. Alam nyo, sobrang tahimik talaga dito. Mga huni lang ng ibon. Tsaka mga sasakyan na dumadaan yung naririnig. Alam nyo ba, naisip ko ng mga oras na to, masaya nga mamuhay sa probinsya, tahimik at payapa. Pero kung iisipin mo, hindi rin ganun kadali. Eh di sana hindi na nagsisialisan yung mga tao. Pero kung halos matatanda na lang yung natira dito, nasaan kaya yung ibang pamilya nila, yung mga anak nila? Nagpunta rin kaya sila sa syudad? Tapos sila mas piniling mamuhay dito? Nakakalungkot isipin, no? Kaya rin siguro may malaking care facility dito, kung saan nga nagtatrabaho yung kuya ni Kevin. At doon na nga siguro napupunta yung matatanda na hindi na kayang alagaan yung sarili nila. Parang katulad din pala sa atin sa Pinas. Marami din palang nangingibang bayan para sa mas maunlad na pamumuhay. Totoong maganda mga probinsya dito sa Japan. Kaya kung may pagkakataon, pumasyal din kayo sa ibang probinsya. Mas lalo kayong may in love sa bansang to. Lalo na sa mga probinsyang marami talagang pwedeng pasyalan. Medyo matagal-tagal na rin ako dito, kaya naman nagpasya na akong umuwi. Hindi man nga ako masyadong nakalayo. Feeling ko kapag mas matagal pa akong nagbike, mas marami pa akong makikita at matutuklasan. Pagbalik ko nga dito ay nakakita ako ng mga strawberries dito sa gilid. Libre nga lang daw kumukuha dito sina Kuya at Ate Rona. Tanim daw ito ng mga nurses sa facility nila. Sabi nga nila mas madami pa daw noon at matatamis nga daw yung bunga. Heto nga lang yung mga nakuha ko. Dahil maliliit pa nga at bubot pa yung iba. Maya-maya pa nga ilumabas yung mga katrabaho ni Kuya. Actually, na-meet nga namin yung shacho nila o yung pinaka-boss. Tapos pinaabutan nga kami ng mga pagkain at drinks. Sila yung mga ka-work niyang Japanese. Sobrang mabait nga at nakipagkilala pa sila sa amin. Anyway, hanggang dito na lang muna. Bukas ulit ha. Huwag kayong mawawala. Bye!